Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagnilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ng ayon sa wika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakapamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makilabang sa pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paano una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong pura paroko, Reverendo Padre Douglas Batet. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating buong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa 40 araw na paghahanda. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid
na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kinantimpalaan ng Diyos ang pagsunod ni Abraham sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ng isa. Bukod dito'y pinagpala ni Yahweh ang lahat ni Abraham. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging Sa piling ng
Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupit. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling na poon, mahal, ako'y laging Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. sa piling na poon, mahal, ako'y laging namumuhay. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa piling na poon, mahal, ako'y laging namumuhay. Sa piling na poon, mahal, ako'y laging mamumuhay. Hindi pinagkait ng Diyos ang buhay ng kanyang anak upang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang pagpapakasakit ni Jesus ay tanda ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Ikaw mo'y aming dilingin, ikaw mo'y aming susundin, ikaw mo'y aming tutuklin. Sa ulap na maliwanag, ito siyang pakiyag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong pinili. Ikaw mo'y aming dilingin, ikaw mo'y aming susundin, ikaw mo'y aming tutuklin.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 2nd linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Muli, ilagay natin ang ating kondisyon, ang ating pong mga sarili, lalong-lalo na spiritually, ihanda ang sarili at tayo po ay naglalakbay patungo sa pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay. So, binabalik tayo muli sa kung paano nagsimula at kung paano ito pinaghandaan din ni Jesus. Pero maging si Jesus ay talagang puspusan ang kanya pong paghahanda dahil hindi madali itong gagawin niya para sa atin. Magsasakripisyo, iaalay niya ang kanyang sarili para sa atin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya nawa, sa bawat pagdiriwang natin, ngayon at sa nakalipas na linggo at sa mga susunod pa, lagi natin ilagay yung ating po mga sarili na tayo ay naglalakbay para mas matulungan tayo na maunawaan at makapasok tayo sa liturhiya, makapasok tayo sa mensahe na inihahatid sa atin ng bawat linggo. Bumabalikan po natin noong nakalipas na linggo, tayo po ay dinala kung nasaan si Jesus, dinala tayo sa isang disyerto o sa isang ilang na lugar. At doon ay 40 araw siyang tinukso-tukso ng demonyo. Kamusta po ba yung unang linggo natin? Nakaranas ba tayo ng panunukso? Naging matibay ba tayo? O naging mahina tayo at bumigay tayo sa mga tuksong umaligid sa ating buhay? Para lang ma-distract, para lang masira yung ating pong concentration na tayo po ay naglalakbay ng 40 araw. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, magpakatatag ka. Kasi talagang hindi rin naman hihinto yan. Hindi porket nakalipas na 1 linggo, okay na. Hindi. Habang papalapit tayo ng papalapit, talagang magle-level up din ang mga
panunuksong gagawin sa atin ng demonyo. So, yung nangyari sa ilang, ipinakita sa atin doon na kayang-kaya namang mapagtagumpayan ang anumang tukso na iaalok sa atin ng demonyo. Kayang-kaya. Basta't magpakatatag lang tayo, no? Focus lang tayo sa kung saan tayo dinadala ni Jesus. So yung unang linggo, andun tayo sa disyerto. At inihiling din sa atin na may mga bagay na kailangan nating iwan, may mga bagay na kailangan nating kontrolin, no, para sa ating buhay. Iwan mo muna lahat. Tanging ikaw at ang Diyos lang. At doon magtatagumpay tayo. Ngayon, dinala naman tayo ni Jesus, sabi dito sa Ebanghelyo ni San Marcos, dinala tayo doon sa isang mataas na bundok. At ipinaranas, nakita ng kanyang mga alagad ang kanyang kaningningan, ang kanyang pagka-Diyos, nang siya po ay magbagong anyo. Nagkaroon na kumbaga yung a taste of heaven na sinasabi. Wala pa man, pero nakita na nitong tatlong alagad na ito ang kanyang kaningningan. Hindi ko alam kung paano po nila nakilala na ito ay si Moises at si Elias na lumitaw sa tabi ni Jesus. Pero yung mahalaga na na-record din ay ipinahayag dito kung sino si Jesus. Siya ang minamahal na anak. Pakinggan ninyo siya. Yung karanasan po, no? Yung karanasan na makita mo, maranasan mo, maramdaman mo ang kaningningan ng Diyos. Puting-puti ang kanyang kasuotan, walang maitutumbas o maikukumpara sa kaningningan ng Diyos. Pero tingnan niyo po, no? Kahit na siya, ito po yung nagpapatunay na siya ang anak ng Diyos. At pwede naman, no? Pwede naman niyang sa ibang paraan gawin ang pagliligtas sa tao. Pero hindi. Ito yung natatanging paraan para mailigtas na tayo mula sa ating pagiging makasalanan. Mailigtas din tayo at maipagtanggol mula sa kadiliman o sa gawain ni Satanas. Kasi ayaw ni Satanas na tayo ay makabalik sa Diyos. Pero ito, ginawa ni Jesus para sa atin. Kung pagninilayan natin, mahirap itong gagawin niya. No? Kung tutusin, alam na natin kung anong mangyayari, pero muli tayong dinadala para mapagnilayan din natin yung mga karanasan natin sa buhay. O pwede niyang ayawan to. Pwede niyang baguhin ito. Kaya nga, siguro, hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila ni Moises at ni Elias. Ang malinaw lang sa turo sa atin, si Moises ang kumakatawan sa kautusan, si Elias ang kumakatawan sa lahat ng mga nagpahayag ng mga propeta na nagpapatunay na si Kristo ang anak ng Diyos. Pero sadyang may mga laban na tanging ikaw lang. Para bang, pwede naman niya ulit, Moises, ikaw na lang umako nitong pagpapahirap na ito. O Elias, ikaw na. Hindi naman, nagbagong anyo si Jesus, naging Diyos yung kanyang kaningningan, pero siya pa rin ang umako ng kasalanan ng mundo. Napakahirap, pero siya lang. Marahil sinasabi sa atin, no? So, hindi ko alam kung anong sitwasyon nating lahat ngayon. Pero panawagan siguro, no? Ialay natin sa Diyos ang lahat ng ito. Lahat ng hinahawakan natin o pinangahawakan natin, lahat ng nangyayari sa ating buhay, ialay mo sa Diyos. Ialay mo bilang pagsasakripisyo din o pagpapakasakit at tandaan mo, ikaw lang yan. Kailangan nating akuin ito at tayo lang ito. Hindi natin kinakailangan ipasa sa iba kasi ayaw na. Yung sakit mo, yung sakit mo,
ikaw yan. Huwag mo na ipasa sa iba. Huwag mong ayawan na. Yakapin mo na yan at yan yung magiging handog mo para sa Diyos. Na kahit anong hirap na dinaranas mo, maintindihan mo rin na hindi ka naman nag-iisa sa laban na yan. May kasama ka. Pero hindi ibig sabihin na ibigay mo na sa iba, ipasa mo na sa iba. Ikaw yan at ikaw lang. At matutuhan din nawa natin na sumunod sa Diyos kahit anong hirap ng atin pong pinagdaraanan. May mga pagsubok na tayo lang ang dapat na humarap, pero mahalaga na mayroong mga suporta sa paligid natin. Yung mag-i-encourage kung sakaling nalalabuan tayo, kung sakaling pinanghihinaan tayo, mahalaga po na mayroon mga tao sa paligid natin yung mag-i-encourage para tayo po ay magpatuloy. Lalong-lalo na, ipinakita sa atin Jesus at ipapakita pa sa mga susunod kung gaano tayo kamahal at kung gaano tayo inaalalayan ni Jesus para makarating tayo hanggang sa dulo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yuma. Nang may katong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, dumalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materyalismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari at relihiyoso at relihiyosa ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga may hirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan, at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan, at mga nangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga minsang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sikatan ng liwanag ng pusang matangkilik, tukuling mabanal. Sana aming palad, sarili maialay, tulungan mo ihanap kami ng bagong Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niya, banal. Ama naming lumikha, ang paghahain nito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, na maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Dominus Deus, Sabaoth, Lenis Uccelli, Aetera gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Magsilod mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay
Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagapili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang bigay. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob ko sa iyo. Sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karigtan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa darating na Sabado, tayo po ay magkakaroon ng Parish Lenten Recollection. Sana po ay pagsikapan natin na makadalo. Pagkatapos po ng 6 p.m. na misa ay ang atin pong Lenten Recollection. Sumainyo ang Panginoon At sumayo din. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahal